Hello, hello. Yan, February 7, 23, 2024. Ngayon po ay anong buwan na ba na itong ating mga manok na to, parent stocks natin. So, August ko po itong binili sa day old chicken. August, September, October, November, December, January, February. So, bali 24 weeks, no? 24 weeks saka 25 weeks, sabihin na natin 25 weeks. Okay? And ang ating pong egg production ngayon ay ilan? O, tingnan natin, bilangin natin. Ayun, o. 3, 6, 9. O. 12, 13, 14. Saka tatlo po doon. Ayun, nakikita nyo ba ako? 2, saka 3. So, 100% production na po sila at 25 weeks. Okay, so 25 weeks, actually pangalawang beses na po nilang naka 100%. Nung ika 3 weeks yata yan, 24 weeks ganyan, nag 100% na sila. And then ngayon 100%. And then nag-average na po siya sa 16-15 daily. Yan na po yung average egg rate ng ating mga manok na ito. So napakaganda po ng kanilang production. At ito, tuloy-tuloy na po yung ating pagpapaitlog ng mga manok. And nagawa na rin si Gio ng hatchery saka incubation namin. May 130 capacity tayo. So most probably po ay magdadagdag tayo ng isa pang incubator. Kasi kung nasa 16 or 15 a day tayo, most probably po 400 to 450 po yung iitlog sa 30 days. So kailangan pong meron kaming set in between para hindi po masyadong matagal ma-stack yung mga itlog. Although gusto kong itry na isagad siya ng 21 days, no? At tapos ma-check ko yung fertility niya sa yung hatch rate niya. Kung within tolerable limit naman, kaysa magdalawang split ako ng ng batch hatch, mas maganda kasi isang batch lang para 400 na day old chick yung alagaan natin. So ito po ay hindi pa po for sale, no? For internal production pa lang po muna namin kasi may target po ako na magkaroon ng 2,000 population po doon sa farm as a free range. At saka free range saka isusuga ko rin siya, parang ganon. Yung parang sinusuga po yung napaparod natin sa YouTube, parang ganun yung gusto kong mangyari. In the meantime, naka-free rin siya, non-cage type sa ilalim ng kalamansian. So titingnan po natin. So kung 400 po yung ating magiging production, assuming 400, kalahati po dun ay babae, kalahati ay lalaki, nasa 200 po ang maya-add natin dito sa ating egg generating enterprise. Okay, so ito po ay quality na eggs ang ipoproduce po nito. So makikita nyo naman nasa large saka jumbo na po yung size niya at 25 weeks, no? Hindi po gaya ng ating mga decal white. Ang decal white po natin hanggang ngayon, although malalaki pa rin, pero mas mabilis pong bumigat yung itlog ng ating mga dominant, no? Mga dominant na line. Okay, so syempre dahil malaking factor yung laki ng manok natin, kaya mabilis lumaki yung itlog kasi malalaki talaga siya, oh. Compare mo naman dun sa ating mga manok na yung pang white egg production. So malalaki talaga itong mga BPR na to sa itong dominant red. Okay, so yan yung ating production. Simple na i-setup natin. And sa consumption naman nasa 110 per 10 grams per per piraso. So yun yung binabudget ko sa kanila na pinapakain. Isang beses lang po ang pakain sa umaga lang, no? Para mas simplified din sa side ko yung pagme-maintain. So sa hapon kukunin yung mga itlog, then ilalagay sa chiller para ma-preserve na hanggang 20 days. And then ayun. So siguro sa susunod na video ipapakita ko na sa inyo yung first batch natin. Nasa hatching box na siya. So nagawa si Gio ng DIY na hatch box, yung nako-control yung temperature. Ika 18 days niya kahapon, kaya ngayon unang araw, in 2 days time ay magpipisa na yung unang batch. May 37 tayo doon na
ating i-check kung magiging successful tayo. Then yung next next batch namin nasa nasa 200 pieces ganyan. So ayun na, ito na po yung ating yung ating paghihintay after 6 months. Mag-a-add na po tayo ng mga F1 no sa farm. So sa Lesac Farm po yan na ididestino at doon ay mag-iipon po ako sa ilalim ng kalamansian para integrated po yung ating kalamansi production saka dwarf coconut production na sa ilalim. Doon naman natin pa kakawalan yung ating mga egg producer. So and then of course paghihiwalayin ko po yung lalaki no dahil yung lalaki kailangan ma-dispatch natin siya as meat no as another product. So kailangan umisip po ako ng cost ng tawag doon ng end product na pwede ko siyang i-dispose ng mas mabilisan. Okay? So yan, papayawan natin. Tingnan natin naman yung ating mga decal white. Okay? So ito yung decal white natin. Tuloy-tuloy pa rin yung kanilang production, guys. Nasa 33 po sila ngayon natitira. Nag-start po ako sa 45. So yung ganito pong setup ay cage type, no? Cage type po ang setup po na ganyan at ang pinapakain ko rin is yung kung ano yung pinapakain ko sa aking parent stock. So nasa isang 100 grams lang din sila per day and sa umaga lang po ako nagpapakain. So yung sinasabi ko yung laki ng kanilang itlog ay ganito yan. So yan. Mula po nung nag-start itong mga itlog hindi na kami bumili ng itlog sa market. Okay, so naging own produce na yung ating egg. And yun nga, gaya nga ng share ko sa video last time, nagsimula na rin kami sa meat production. So yung chicken meat, so hindi nababawasan. Hindi ko pa naman masasabi na at this point ay hindi na kami totally bibili ng chicken meat sa market. Pero kung magtutuloy-tuloy kasi pag-aalaga natin, magkakaroon tayo ng 200 na lalaking manok every month. Medyo 200, ibig sabihin 200 kilos po yun na monthly na magiging supply sa amin. So eventually makakaisip po tayo ng negosyo para naman sa meat, no? Yung pong mga babae, of course, diretso na po yan for egg production po yan, matik. Okay? So yan na po yung laki. Ito yung binili ko sa isang breeder po dito sa Patalak sa Nueva Ecija. Mukhang F2 kasi halo-halo, iba-iba po yung kulay, pero okay lang kasi ang purpose naman kaya ko siya binili before is malaman ko yung paglaki niya, yung timing niya, para pag nagsimula na yung ating sariling F1 is alam ko na yung may idea na ako sa gagawin. So alam niyo naman ako palagi, no, pag nagte-test ako ng mga enterprise, lagi nagmo-multiple testing in one batching para mas mapabilis yung learning curve ko. So ito yung first batch, second batch ko ay kumbaga ito na ang magiging second batch ko kasi yun ang first batch ko yung mga parent stocks. Then ito yung second batch. By siguro by 2 weeks from now magsisimula na po mangitlog yung mga yan, yung mga babae diyan. Okay, yung sinabi ko sa last video ko, decal brown, dominant brown po yun, D102 po yung white na yun. So ito parang sa sex, no? So ayan po yung itsura. Yung mga black po ay sinabi nila D109. Makikita po natin, i-compare natin sa own hybrid production and sama-sama nating subaybayan kung ano po yung mangyayari sa enterprise to. So wala po muna tayong pag-uusapan sa kitaan or sa marketing side dahil this is more on test pa lang naman. Pero gradually mag-shift na po tayo sa commercial production po sa egg. Pero doon na po yun sa Lesac Integrated Farm. Doon ko na po i-share sa inyo dahil syempre sasamahan na natin ng marketing. Kasi na tayo nasa mid na tayo sa pag-aaral sa production. So hindi naman po uubra na puro tayo production. So kailangan ay paghandaan na rin natin paano natin i-market, paano natin po ito i-convert to a profitable agri-enterprise of poultry business. Okay? So dito masasabi ko na ako profitable dito sa ating decal white kasi ayan, gaya nga nung nakikita nyo, every itlog po na yan meron po akong kitang piso dyan. Okay? Yun na po yun. So sa halip na bumibili ako, syempre bibili rin naman po ako sa market. So hindi na ako bumibili, nakasave po ako ng egg cost. Okay, and then yung napoproduce po nito nung group po na to ay isang tray everyday. So binibenta ko po yun ng 200, napakamura po. So affordable kasi below 200 naman yung aking cost to produce yung kanilang egg. Okay? So ganyan lang po talaga pag naka-cage. So makikita po makakompare po natin yung condition ng mga manok sa cage sa non-cage. So ito po ay cage. Para po sa magtatanong, ano ba yung pagkakaiba ng cage, non-cage, saka free range. So kapag sinasabi pong cage type na cage produce,
na egg, yan po yun. So meron 3 to 4 na mga manok na naka-intensively nagpo-produce po ng egg. Wala po silang gagawin kundi kumain mangitlog, araw-araw. Non-stop po yan, kahit bumagyo, umaraw, dire-diretso po ang pangitlog niyan. Okay, yan po yung cage type. Yun naman pong non-cage naman is ito mga ito. Yan. Wala sila sa cage na battery type, pero mayroon silang freedom to roam. O minsan meron pa akong nilagay na ipa diyan para nakapagkalay din sila kahit paano. So ito po ay non-cage type. Hindi po ito free range. Okay, non-cage po yung setup po na ganito. So makikita nyo dyan, nakakawala sila, hindi sila confined sa maliit na area. Nakakapaglaro sila kahit papano, may roosting egg sila dyan. Okay? And yan, mangingitlog na sila po dyan. So medyo mas maraming space ang kailangan natin. Pero kung titingnan po nyo, i-compare po ninyo yung condition niya saka dyan, mas obviously mas happy po yung mga manok dito sa non-cage. So mas happy manok, mas maganda yung mas quality na mapoproduce nila. Kaya yun yung inaano natin, tinitingnan natin na comparison. And pagdating din po sa droppings man, yung mga chicken manure na weight management nila, mas madali pong i-manage dito sa non-cage, no? Kasi ayan, oh, basta tuyo lang kasi kinakalay kayo nila, hindi masyadong nagbi-build up yung manure nila. Okay? Unlike there, no, na dumadami. So ito po, as time goes by, no, nag-iba ako ng strategy sa pagmamanage ng kanilang droppings. So dito makikita po ninyo, mga ilang buwan na yan, siguro pang 2 months na po yung nasa ilalim. Hindi po ako nagtatanggal, hindi naman umaamoy. So ang ginawa ko lang po ay nag-incorporate po ako ng microbes intake yun sa ating mga alagang manok. So yung microbes po yun, nag-absorb po ng ammonia, kaya hindi po siya umaamoy. So just i-make sure lang na palaging tuyo. And then, syempre from time, may mga lamok pa, may mga langaw pa isa-isa, hindi naman siya masyado madami. So pa isa-isa lang. So ibig sabihin, so far okay pa yung ating production. Pero ang isasuggest ko, syempre pag may ganito dapat continuous din yung pagtanggal ng mga dropping sa ilalim. Kasi maganda rin sa mga manok natin na malinis yung kanilang kulungan. So ito yung typical talaga na situation na every morning lang talaga ako may time sa kanila. So sinisingit-singit lang natin. So ang routine natin tuwing umaga, lalagay ako ng pagkain, papalit ako ng inumin nila. Kung isang beses lang dito ako sa umaga nagpapalit ng inumin, then kinabukasan na ako babalik. Ganun, para minimal lang, para kasi meron din tayong ibang mga trabaho, no? Pinapakita lang natin kung pwede ba natin i-incorporate sa daily routine natin. Okay, mabalik tayo rito. Later on makikita natin kapag nag-start na po mangitlog ito. So pagbalik ko po sa Tuguegarao, pupunta po ako kasi sa Tuguegarao for the market linkage, magse-set up na po ako dito ng kulungan nila. So yung mga mga old crates namin diyan, katulad ng ginawa namin setup doon. So ilalagay din namin yan sa gilid para meron silang naka-ready na pugad. So more or less siguro yung mga babaeng manok natin na mangingitlog na rito ay nasa siguro mga 20 plus, 25 ganyan. So that's additional brown egg for our marketing consumption. So ito po, mga kapitbahay lang namin ang kumukonsumo niyan. Umiikot-ikot lang po sa mga pamilya. Ganon. So hindi ko need. Yun po yung kagandahan ng pagkonti lang po yung mga manok ninyo. Hindi mo need ng masyadong marketing kasi madaling maubos. No, sa mga kapitbahay mo pa lang, mas maganda yung pricing mo, mauubos talaga siya. So, okay? So yun. Ito po ay ang sabi po nung nagbenta sa akin is October 20 daw yung kanilang day 1 nila. So ngayon po is February 23. So October, November, December, January, February. Pang 16 weeks na po nila ngayon, no? 16 weeks. So 2 to 3 weeks po mangingitlog na po ito. Okay, magsisimula na pong mangitlog yung mga babaeng manok. Okay? So yung mga lalaki po ay inuunti-unti ko nang i-consume. So pag minsan nagkakatay kami pa 7, 6, o isang araw nagkatay kami ng 7. So tinry namin ilitsyon, tinry namin yung iba't ibang luto para hindi kami para malaman namin ano ba yung pinakamasarap na luto para sa kanya for marketing and for information and marketing purposes later on. Okay? So yan po yung ating update sa ating project ng poultry na ginawa natin noong pong August 2024. Ngayon po ay 2025. Ang tagal po ng proseso, ang tagal po ng progress. And nagpapasalamat po ako sa mga sumusubaybay, yung mga tumutulong sa atin.
nagbibigay sa atin ng inspiration, no, para ituloy itong maliit na proyekto po na to. Hindi po siya papalit to sa ating mga daily income, pero to be able na magkaroon tayo rito ng substantial income, kailangan natin ng volume, ano, ng numbers game po ito pagdating sa ganito. Kung ganito na alagaan natin, hindi po siya talaga papalit sa pang-araw-araw nating income. Okay? So, yung phase 2 po ng ating follow along sa abangan po ninyo, dahil meron na po tayong nakaplano na po yung ating semi-commercial soft scaling po ng proyekto po na ito. Okay, so obviously hindi po rito kasi dito maraming kabahayan. Kailangan po nating ilipat sa mas malaking lugar para dun sa gitna ng bukid para mas makapag-alaga po tayo ng maraming manok. Alright, so yun lang po ang aking update sa inyo para dito sa ating proyekto. Ang ganda po tingnan, no, ng mga itlog. Ayan. Yan, mga fertile eggs po yan para doon po sa mga interested na bumili po ng mga fertile eggs ng legit na F1, no. Ito po ay ang mga egg po na yan ay magiging dominant D853 or yung sinasabi nating dominant red, saka D109 yung sinasabi nating dominant black. Alright, so yun lang po mga kaibigan, maraming salamat. Magkita-kita po tayong muli sa susunod nating mga videos. Bye bye.